At nandito na nga tayo sa pagpipill up ng ating invoice. Ito yung binayaran natin sa printer. 10 booklet to mga tropa. Ingatan ninyo at itabi ninyo to. Dapat hindi to mawawala. So eto na, simulan na natin paano siya fill upan. Kung yung inyong invoice ay hindi carbon copy, kailangan ninyo ng carbon paper. At simulan na nga natin. Unang-una, yung date. Kung ano yung date dun sa PA, ayun yung ilalagay nyong date dito sa inyong invoice. And dun sa registered name, ang ilalagay ninyo, Lazada E-Services Philippines Inc. And dun sa TIN number, 008-220-457-00000. 5-0 yon mga tropa. Sa business address, 23F Net Park, Fifth Avenue, BGC, Taguig City. Dun sa item description, ilagay nyo na lang Lazada E-Services Philippines Inc. Sa quantity, ilagay nyo ay 1 lang. Dun naman sa amount, ang ilalagay ninyo yung amount na wala pang kaltas. Makikita ninyo yan sa inyong PA. And dun sa total sales, yung amount din na wala pang kaltas. Dun naman sa less withholding tax, ang ilalagay ninyo doon kung magkano yung kinaltas. Sabihin na natin na 30,000 yung inyong pinaka-total, tapos 10%, 3,000 ang ilalagay ninyo dito sa withholding tax. Nakasulat naman lahat ng details dun sa pinaka-payment advice, kaya hindi kayo malilito. Dun naman sa total amount due, ang ilalagay ninyo doon yung pinaka-sasahurin ninyo. Yung amount na meron ng kaltas. Tapos, dito sa pinaka-amount received, yung amount due plus pirma. Ano nga ba yung amount due? Ayun yung may bawas na 10%. Let's say 30,000, tapos minus 10%, 27,000 yung ilalagay ninyo doon plus pirma. Again, lahat ng detalye makikita ninyo sa payment advice, kaya hindi kayo malilito mga tropa. So, ang gagawin na ninyo, i-scan ninyo to or picturean ninyo, tapos i-upload na natin. Ito naman yung next procedure. Nakikita ninyo yung upload button dito sa may lower left. Pipindutin nyo yan mga tropa, tapos may lalabas na ganitong information na kailangan nyo siyang fill upan. So dito, dahil nga non-VAT yung pinili natin na tax, ang gagamitin natin dito, commercial invoice. So para hindi na kayo tamadin, meron ako ditong sample, ayan o, sa invoice type, pag non-VAT tayo, commercial ang gagamitin natin, and yung invoice number, kung ano yung number nung sa resibo natin na ginamit natin, and yung invoice date, kung kailan lumabas yung payment advice, at sa invoice amount, kung magkano yung wala pang kaltas na amount dun sa ating commission. So, ayan, and i-upload natin yung invoice, and eto naman, description kahit wala na yan. So, eto na. So, kung alam nyo na yon, gawin nyo na. So, nandito muna tayo, commercial invoice. Ayan, okay na yan. And dito sa invoice number, dahil yan yung pinakauna natin, ang ilalagay natin, syempre, 0001. And next natin dito, yung invoice date, kung kailan lumabas yung ating payment advice, mga tropa. Dahil 14 yung nakalagay dito, ilalagay natin 14. And yung sa invoice amount, kung magkano yung wala pang kaltas. Lagay lang natin to, 9502.01. So dito sa description mga tropa, no, meron akong ginawang way around dito. Ang gagawin nyo na lang, kung gusto nyo gayahin nyo itong gagawin natin, ilalagay ko lang dito, commission, ayan o, commission for payment advice number 626, ayan, kung ano yung payment advice number na nakalagay dun sa payment advice details, syempre, 'di ba? So dito sa upload invoice, i-upload nyo na yung invoice nyo dito, yung in-scan.
So, eto meron tayo ditong scan copy. Eto yan. So, i-blur ko na lang syempre yung ating resibo. So, kung napapansin ninyo no, na mataas pa yung pinaka file size, bababaan nyo muna siya. Click nyo yung edit, babaan nyo lang dito sa resize. Yung percentage, gawin nyo siya kahit mga 70. Tapos, click nyo yung save. Kung mapapansin ninyo, medyo bumaba na yung pinaka file size nya at ganun pa rin naman yung pinaka linaw nya, 'di ba? So i-upload na natin 'to. Click niyo lang yung upload invoice. Syempre, i-select niyo na kung saan niyo sinave. Ayan. So dun sa invoice natin, no, nilagyan lang natin siya ng file name na PA, tapos yung PA date and syempre yung pangalan ninyo. So double check niyo lang muna, again, commercial invoice, tapos number ng resibo, tapos invoice date kung kailan lumabas yung PA, invoice amount, yung amount na wala pang kaltas. Sa description, nasa sa inyo na kung gagayahin nyo to, at yung pinaka final, yung pinaka invoice na picture. Ayan, tapos i-click na natin yung save. Ayan, na-upload na natin mga tropa, no? So wala na tayong ibang gagawin dyan, kundi antayin na lang yung update ng Lazada. So antayin natin siguro mga 3 to 5 days and hopefully ma-approve na tayo at makasahod na tayo ulit dito sa Lazada affiliate natin. So ayun lang, like, share, and subscribe. Kung meron kayong katanungan, comment na lang kayo dyan sa baba. Once na ma-approve na tayo sa pag-submit natin ng invoice, bibilang ka ng 14 days. Dun sa pinaka nearest na Wednesday, yun yung pinaka sahuran natin. So wala na tayong iba pang gagawin kundi mag-antay na ma-approve, at after ng 14 days, the nearest Wednesday, magpe-payout tayo sa Lazada wallet or sa inyong mga bank account. And base sa mga nasasagap ko na balita, quarterly kailangan yung ipadala sa mismong Lazada yung copy nila ng invoice. Ituturo ko rin sa inyo yon mga tropa sa susunod kapag magsasubmit na ako ng pinaka mismong copy nila ng invoice, yung pinaka hard copy. Next video naman natin, ituturo ko kung paano mag-register sa Orus dahil bibili tayo ng columnar book